Sorry, pasensya ho, mga kababayan. Kung feel nyo na i-unsubscribe itong channel na ito kasi nadadaanan, natatamaan, yung mga paniniwala, okay lang hong i-unsubscribe nyo. Okay? Ayan na, ako na nagtanggal sa iyo, ha? Binubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para mag-rally upang suportahan si Vice President Sara O ano, di ba, totoo naman, di ba, ang pagsuporta nila sa Vice Presidente. Na hindi maipaliwanag yung confidential funds hanggang ngayon ho. Mga boss, di ba? Duterte na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag kung paano niya nilustay ang 125 million pesos na intelligence Sorry, kung sasabihin nyo, madami kami, mawawala, baka i-unsubscribe ka namin, baka patayin ka namin pa, baka ganun pa sabihin sa akin. Hindi, actually, meron nga pala. No, may mga nagbabanta pa. Pasensya po, mga kababayan. Lalo na, ito, paparating yung rally nila. Di ba? Paparating yung rally nila, kailan? At 13 at 14, na ang sinasabi nila is ano daw ho, ano tawag doon? Transparency rally. Ngayon pa nag-transparency rally kung kailan ang sigaw ni Boying Remulla doon sa ombudsman ilatag sa mamamayang Pilipino yung mga nangyayari sa ombudsman na dati sa panahon ni Duterte ang daming itinago, pati SALN pinahirapan yung mamamayang Pilipino. Di po ba? Kaya magtataka tayo transparency, bakit hindi kayo sumigaw ng ganyan doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Eto kung kailan inilalatag sa inyo, nakikita ng mamamayang Pilipino, nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos yung malawakang korupsyon sa Pilipinas. Di ba? Tapos ngayon ang transparency, parang pasensya na ho saliwa ho. Yung gaganapin na rally. Fund sa loob lamang ng 11 days. Hindi rin niya maipaliwanag kung sino-sino sina Mary Grace Piatos at ang libo-libo pang mga imbentong pangalan na tumanggap ng daan. Di ba? Tapos dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, transparency. Pangulo na nagsisigaw niyan Kaya nga po, di ba, naglalabasan na ng SALN yung mga nakaupo sa gobyerno. Daang milyon na confidential intelligence fund. Nakakasulasok din ang ginawang alyansa ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Apollo Kibuloy ang nagpapanggap na pinagdikit yung si Marcoleta tsaka si Kibuloy. Doon parang parang nakipagsanib puwersa sila doon sa KOJC, no? of God at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa mga kaso hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika dahil sa panghahalay sa mga Ako ho kung ganito, mga kababayan. Kunyari, miyembro ho ako. Mas gugustuhin kong siya sa atin alamin lahat, no? Mas gusto kong marinig lahat kung ano ba yung sinasamahan ko, kung ano ba yung background o nangyayari doon sa sinasamahan ko kesa yung magbubulag-bulagan ako, magbibingi-bingihan ako. Nako. Baka maling landas yung madala sa akin, 'di ba? Kaya mga DDS o kayo, yung pagsubaybay nyo o yung paghanga nyo o yung suporta nyo sa mga Duterte. Sige nga. Kayo ba alam nyo lahat? Hindi, 'di ba? Dahil nga tinatakpan nyo yung tenga ninyo na malaman kagaya ng mga ganyang confidential funds, etc., etc., ayaw nyong maririnig. Ang gusto nyo lang, ay naku, sige, basta Duterte pa din kami. Yun yung lagi nyong sinasabi sa amin. Di ba? Basta Duterte pa din kami. Ganyan kayo. Kaya ngayon, kapag kayong nagtatalakayan, pagka tayo, yan, 40 minutos na, nagsasalita si Mark Ramos, yung mga DDS, walang maisagot, hindi nila maidepensa yung kanilang mga sinusuportahan. Bakit ho? Kasi yung mga sinusuportahan nila, wala naman talagang wala naman talagang maibala yung mga yun Na kung maalala nyo, impeachment ni Sara Duterte, ano sinabi niya? O ano ang ginawa nila? Ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang pera? No?
ang issue ng taong bayan is yung confidential funds o yung bribery. Ano ang sagot nila? Ihinto ang impeachment kasi bawal yung ginawa nila na dalawa ang nagpasok ng impeachment sa iisang taon. Yun po ba yung tamang sagot doon? Yun po ba ang dapat na sagot doon? Hindi. 'Di ba, kung ako ang lalagay sa posisyon nila, kung ako ang lalagay sa posisyon ng Vice Presidente, hindi ako papayag na ang gagamitin yung paraan para makawala ako doon sa impeachment na yon ay technical. Hindi nyo man lang sasagutin. Nag-hire ako 16 na lawyer. Wala man lang sasabihin na, eto po ang dahilan kung bakit hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte kasi po yung mga pera na yan, ganito, ganyan. Yung patungkol doon, upang sa ganon, malinis yung pangalan ko. Ako, kung alam kong wala akong kasalanan, kung alam ko na hindi ko nilusta yung pera, hindi ako papayag na ang gagawin nila, ang dadahilan nila para wag matuloy yung impeachment ay yung technical na kesyo dalawa yung nagpasa ng impeachment. Hindi yun ang gagawin ko. Pipilitin ko sila na ipaliwanag nyo yung katotohanan upang malinis yung aking pangalan. Ganun yun, di ba? Wala. Mukhang okay na. Okay na. At least ligtas na tayo sa impeachment. Ayos na yun, no? Kaso yung mamamayang Pilipino iniisip, ninenok mo yung pera ng bayan. Hayaan mo na sila, okay na yun. Basta importante, wala ng impeachment, hindi natuloy. Di ba? Bilang ikaw na tao, wala kang ginagawang kasalanan, ipipilit mo na ipaliwanag o pagpaliwanagan yung mga Pilipino na wala kang ninakaw na pera. Ganun. Mga menor de edad at human trafficking. Alam ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang mga mangilan-ilan ang naglakas loob, natutulan ang mapang-abuso at mapanlinlang na pamamahala na gaya ng kanyang kapatid na si Ka Angel Manalo at ang kanilang ina na si Ka Tenny Manalo ay ginawang excomunicado at Excomunicado, tinanggal sa tawag dyan? Sa simbahan. Ano po? Tuloy. tahimik. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, Ito si Angel Manalo, our brothers and sister. nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Tiniwalag. Nanganganib ang buhay? Sana'y matulungan niyo po kami. May panganib sa aming buhay. Tapos nanay to. May panganib sa kanilang buhay na nanawagan. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Si Ka Angel na siyang maskara Ako, eto na nga sinasabi ko. No, dapat tinigil na po natin itong topic sa INC. Bakit to? Kagaya nga na sinabi ko, 'di ba? Ang sabi ko sa kanila, kayo na mga masasagasaan, no, dahil tinatopic natin itong mga ganito, okay lang na mag-unsubscribe kayo. From 554,090, no? From 554,090, naging na tayo, 554,099. Nadagdagan ng siyam imbis na mabawasan. Ano ba naman yan? Lalo pa nadagdagan. Ayan hindi ako nagsisinungaling. 554,099. Wala pang 2 minuto, siyam na ang dumagdag. Sige, banat, tuloy. dapat na maging punong ministro ay tinaniman ng mga armas at pinakulong gamit ang impluwensya Totoo yun. Tinaniman ng armas, tapos Tapos ganyan yung ginawa. ng buong iglesia. Sa ngayon ay 8 taon na itong nakakulong at halatang ginagamitan ng impluensya upang mabagal ang pag-usad ng kaso. Maganda siguro ay muling i-review ng Department of Justice ang kaso ni Ka Angel upang mabigyan ng hustisya ang ginagawa sa kanyang pamilya. Wag na nga yan. Sige, hinto ko na.